Hi guys, this is Christine again from Mitsubishi, Abad Santos Manila branch, and for today's video, isi-share ko sa inyo yung ating 2026 Mitsubishi Xpander GLS. And I know for sure guys, marami sa ating mga kababayang Pilipino or sa ating mga client na OFW or even hindi OFW guys ang nag-aalangan ngayon na bumili ng bagong sasakyan dahil sa nangyayari na global crisis at sa patuloy na pagtaas ng fuel dito sa atin sa Pilipinas. Pero if isa ka pa rin sa mga interested makapag-avail ng ating 2026 Xpander or any Mitsubishi units, panoorin mo yung video na to dahil ipapakita ko sa inyo yung ating 2026 Mitsubishi Xpander GLS guys. Pero by the way guys, let me know in the comment section below kung anong thought nyo, if talaga bang worth it pa rin ba makapag-avail ng brand new unit in this time of crisis. Kasi guys, we know for sure na temporary lang naman ito, and isa sa mga necessity talaga dito sa atin sa Pilipinas ang sasakyan. Though medyo mahal ang gasolina, pero still yung convenient and yung comfort na naibibigay sa atin ng sariling sasakyan is iba pa din compared sa crisis na nangyayari ngayon. Pero still guys, to each their own, depende pa rin yan sa capacity natin kung kaya pa ba natin talaga makapag-avail or hindi. Since tulad nga ng sinabi ko guys, let me know your thoughts in the comment section below. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na videos natin kung talagang worth it pa ba mag-avail ng brand new unit in this time of global crisis. So, without further ado guys, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo itong ating 2026 Mitsubishi Xpander GLS. So guys, again, this is our 2026 Mitsubishi Xpander GLS in green bronze metallic, and it retails for 1,259,000. And meron tayong offer dito for as low as 0 all-in down payment with pay after 40 to 50 days. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo guys yung mga basic features and function nitong ating unit para sa mga interested mag-avail or nilolook forward makapag-avail ng mid-variant ng Xpander na hindi ganun kasakit sa bulsa ang monthly amortization, pero siksik at liglig pa din sa mga features. Baka ito ang unit na para sa inyo. So guys, by the way, our 2026 Xpander GLS is equipped of a 1.5 liter gasoline engine. So yung base lang sa mga experience ko or sa feedback ng aking client, yung fuel consumption natin for Xpander Cross is ranging from 10 to 13 km per liter. Pero still guys, nakadepend pa rin yon sa road condition and driving habit natin. So, nagmamatter pa din kasi yon guys sa fuel consumption natin. So, by the way guys, for our Xpander GLS, as you can see, meron siyang LED na daytime running light. Ganyan yung kanyang kulay ng ilaw. Naka-LED rin yung ating headlight and equipped na rin siya ng fog light. So, ayan guys, isa rin yan sa mga advantage ng GLS since naka-LED na lahat yung ating ilaw. So, it provides better visibility sa daan, lalo na sa mga foggy areas or lalo na kung maulan yung dinadaanan natin. So, napakaganda ng GLS ngayon guys. Kasi yung mga upgrade niya from the GLS before, talagang sulit for a 30,000 difference lang sa kanyang SRP from the 2025 Xpander GLS. So, for the front grille, ganito yung kanyang design. And equipped na rin siya ng 360 camera, even mid-variant lang. So, for GLS and Cross guys, magkaiba lang yung kanilang front grille and yung kanyang front bumper. So, dito tayo sa side. For the side guys, equipped tayo dyan ng 17-inch na two-tone alloy rims. Yan siya. So, same lang din yung ating spare tire kung ano yung ating stock mags. Para lang sa mga nagtatanong or walang idea, yung ating spare tire po is kung ano yung ating stock mags, ganun din po ang ating spare tire.
So for the side mirror, integrated yung ating turn signal light, then naka-keyless operating system siya. Pagpasok sa loob guys, ganyan yung ating makikita. Sobrang basic lang ng ating unit pero still, it serves its function and sobrang sulit nito for a 1.2 something na SRP, then around 1.1 lang siya for cash payment transaction. So, for the driver side, ganito yung ating driver side, guys. Naka-power windows with central door lock. Tapos, equipped na rin siya ng Mitsubishi Active Stability Traction Control. Bukasan ng hood, nandito po. Then, for our fuel tank, nandito siya. So, start ko lang saglit yung unit natin, guys. Naka-push start engine tayo. Isang pindot lang. Ayan. Ganyan yung kanyang multi-information display. Sobrang ganda, sobrang liwanag, naka-digital na tayo. So, buksan lang natin yung aircon. Ayan. For the steering wheel, ganyan yung kanyang itsura. So, meron tayo ditong mga controls para sa ating multimedia system. And on the other side, naka-cruise control na rin tayo and voice command function. So, ganyan siya. Ayan. When it comes with its head unit, guys, ganito yung itsura ng head unit natin. And ganito naman yung sa 360 camera. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 options para makita natin yung ating unit. So, by the way guys, kung naghahanap kayo ng 7-seater na medyo pasok sa budget and talagang hindi sasakit yung bulsa nyo, pwede na rin itong ating Expander GLS, lalo na kung kino-consider nyo din mag-Expander Cross. So for its monthly amortization kasi, ang difference nyo with Expander Cross is around 3,000. So kung gusto nyo ng medyo budget meal and hindi sasakit yung bulsa nyo, pero still, makukuha nyo pa rin yung comfort and convenience para sa isang 7-seater unit, pwedeng-pwede nyong i-consider itong ating Mitsubishi Expander GLS. So, take note guys, dito naman sa vlog ko or sa channel ko or even ako bilang agent nyo, hindi naman tayo dito, ang binibenta lang natin is kung ano yung mga higher unit. Syempre, kino-consider din natin kung ano ba talaga yung pasok sa budget ni client. Number 1 yun. Syempre, na kailangan nating i-consider. And number 2, kung ano yung pinaka best unit bet fit for your family. Kasi guys, I know for sure yung iba dito gusto ng Expander Cross for its aesthetic, ganyan. Pero at the end of the day, ang laki din kasi talaga ng difference niya for the mid-variant lang tulad nitong GLS, which is 3,000 nga sa every month. Meron naman sa ating mga client na ang gusto lang talaga is service para sa family nila, so hindi nila kailangan ng naka-fully aesthetic na unit. Kaya pwede sa kanila yung mas lower variant, even hindi Expander GLS. So, kung interested ka mag-avail guys ng Mitsubishi unit or kung nilalook forward mo mag-avail ng iyong first family car or first car mo, let me know in the comment section guys para matulungan ko kayo kung ano ba talaga yung best for your need and best for your budget na siguradong mariretain mo siya at the end of the day or yung 5 years terms na hindi ka mahihirapan dahil talagang pinag-isipan mo kung ano yung unit na para sa'yo. So, walang peer pressure dito, hindi dahil malaki yung kinikita mo, kailangan top of the line yung unit mo. So, let me know lang guys para matulungan ko kayo. Bibigay ko naman sa inyo yung best option na kailangan nyo para sa sarili nyo or para sa pamilya nyo. So, yun naman yung purpose guys kung bakit tayo naging sales consultant or sales executive para makapagbigay tayo ng honest suggestion para sa ating mga clients. So, hindi lang para sa mas malaking unit, mas malaking commission, hindi po siya ganun nag-work. Still, nakadepende pa rin tayo kung ano ba talaga yung kailangan nyo na hindi kayo mahihirapan hanggang matapos ang inyong auto loan. So, even sa cash payment, guys, let me know lang if interested kayo, i-message nyo po ako sa aking social media, sa aking Facebook, Viber, WhatsApp. So, that's your 933-561-5981. So, ayan, ito nga pala yung, again, multimedia system ng ating Expander GLS. So, equipped na rin yan ng Android Auto and Apple CarPlay.
Tapos, air conditioning system natin, naka single zone with max cool. So, kung sobrang init sa loob ng cabin, pwede niya siyang i-adjust sa pinaka malakas or pinaka malamig na temperature. So, for the transmission, we have here 4-speed automatic transmission equipped ng electronic parking brake and brake auto hold. So, maraming nagpapasok ng Expander GLS sa mga Grav, InDrive, ganyan guys. So, if you are planning na ipasok yung unit nyo, let me know para kung sakali baka meron akong ma-suggest sa inyo na kung ano yung pinaka-best gawin kung gusto nyong gawing dual purpose itong unit nyo. So, for the passenger side, meron tayo ditong glove box. Ayan. Tapos, yung mating, ganyan yung standard na kasama. Sa ilalim, meron din tayong under tray. So, pakita ko na sa inyo guys, yung sa second row, kapag papatayin yung unit, aircon off, then isang pindot lang. Ayan. Wait lang, nakabukas yung ilaw. For the second row guys, ayan. Ito po yung ating second row. So, lahat ng passengers, merong headrest, hindi sila mahihirapan, lalo na sa mga long drives. And dito din sa second row, meron tayong dalawang port. We have your USB Type A and USB Type C. Meron din tayong mga blower. Ayan. So, for GLS na fold and tumble naman din yung ating upuan. Na-adjust din guys yung syempre driver side and passenger side. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung likod. Ito naman yung likod ng ating unit. So, by the way guys, yung ating Expander GLS is a 45-liter fuel tank capacity. So, sa mga naka-expander dyan, magkano na ba ang full tank ng inyong Expander GLS, knowing na yung crisis ngayon natin sa fuel. Ayan. So, dito naman sa likuran, ito yung kanyang itsura. Meron tayo dito 12 volts na power outlet. Tapos, nafo-fold din yung mga upuan natin. Meron tayo dito extra storages and yung access para sa ating spare tire. Then, dito naman yung ating tools and jack. Ayan. So, bali quick lang naman tong video na to guys. Recap lang para sa ating 2026 Expander GLS. Again guys, if you are interested makapag-avail ng any Mitsubishi units, despite ng mga nangyayari dito ngayon sa atin sa Pilipinas at lalo na sa ibang bansa, please let me know in the comment section below or you may reach me through my social media account at Christine Salazar Olimba. Pwede din sa Viber, WhatsApp, both team or iMessage. So yung contact number ko guys is 0933-561-5981. So by the way guys, again ang SRP ng ating Expander GLS is 1,259,000. Meron tayo dyang all-in down payment na 0 down payment, pero kung gusto mo mas mapababa pa ang iyong monthly amortization, we are offering higher down payment naman. Or kung gusto mo, bigyan mo ako ng budget mo para mabigyan kita ng exact computation for your desired unit. So again guys, this is Christine Salazar Olimba from Mitsubishi Abad Santos Manila branch, and I hope to see you here. By the way guys, if you are interested, online lang po yung processing natin. So no need pumunta dito sa aming dealer. Pupunta na lang po kayo dito once na i-release na yung ating unit. Pero kung gusto nyong makasigurado na legit ba yung kausap nyo, you may also drop by dito sa aming dealer at number 2943 Jose Abad, Santos, Manila, and look for Christine Salazar. So ayun lang guys, I hope to see you here. Bye!